Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882, 4th of July. Pare. Uy, ano yan? Sa Amerika, big deal yan. Pare. Friday, July 4, 2025. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po. Conrad Banal, kasama natin. Joel Laksamana, maya-maya nandiyan si paring Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning na maulan daw pero hindi. Maaraw pala. Be careful what you wish for. Madilim ang ano. Ganun ba? Ang okay. Kalangitan. Ayan. Mapapanood ang karambola sa aming news website. www.dwiz882am.com. I-download po DWIZ882 app. Live tayo. Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Meron po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Good morning. Magandang umaga Magandang umaga po sa inyong lahat. Walang pasok daw pero maaraw naman. Maraming nagdeklara na walang pasok. Ngayon, kasi po ang forecast ng Pag-asa, merong low pressure area. At yan daw, disturbance na yan, hihigupin yung tubig na galing sa habagat, southwest monsoon. Okay? So, all over Luzon. Marami po nag-declare nang walang pasok. Sa mga eskwelahan. Oo, lalo na sa northern part ng Luzon.
hanggang Central Luzon. Pati nga buong Cavite Province. Okay? Lahat po, walang pasok. Bukod lang sa Metro Manila. Ang nangyayari po dyan ngayon ay magulo ang suspension ng classes. Naguguluhan ng maraming tao. Ngayon, may iniisip po itong si DILG Secretary. John Vic. John Vic ba? Hindi, ano pala, si DepEd. DepEd. Yung kasi po nawawalan ng oras yung mga estudyante sa paaralan. Okay? Yan ang nangyayari diyan. So ang ginagawa, ang gusto po ngayon ng Department of Interior and Local Government, magkaroon ng panibagong tawag nito, paraan sa pagdeklara ng walang pasok. Kung dumisisyon kung may pasok o wala. DILG centralized po ang gusto niya. Sa ngayon kasi, bawat LGU, taya. Sila ang taya dyan. Halimbawa, ito nga nangyari, by town. Sa Ilocos, by town. Pero merong provincial declaration ng buong province. Walang pasok ang paaralan. Ngayon po, hindi pa daw dinidesisyonan ng presidente. Ano ang gagawin dyan? Pare, no? So, malabo pa yan. So, sa ngayon, babantayan nyo po yung announcement nung sarili-sarili nyong bayan. Okay? Meaning yung LGU, yung mayor. Mayor ang mainly mayor. Dito sa Manila, wala naman eh. Doon sa mga Central Luzon, Region 1, especially hanggang Pangasinan. Diyan po, mga suspension hanggang Cavite. Yung western part ng Philippines, ang sinasabing magiging maulan dahil sa low pressure area. Okay. So, ang policy po ng DepEd para tuno sa mga magulang, marami yan. Milyon-milyon yan, mga magulang na yan. Sabi po ni Secretary Angara, siyempre, ang kanyang unang-unang iniisip ay yung kaligtasan ng mga bata. Pero yung pong matuto sila, yung pag-aaral nila, kailangan po daw kasama yan sa lahat ng desisyon. Dito sa amin, yung aming news director, yun daw kanyang mga anak, ginawang online class. Hindi sila, may pasok sila pero online. So, nag-online class? Hindi totally... lahat ba ng bata Hindi lahat. Paano yun? Doon sa eskwela daw nila. Hindi nga. Doon sa eskwela, buong klase ba nila kaya mag-online? Meron bang means yung mga bata? Paano yun? Kung magdidesisyon kayo ng online, baka yung meron lang mga access sa online ng internet ang makaka-attend ng klase. Meron daw pong yung online, sinasabi ni Angara, nag-deploy na sila. Yung mga kapag tinamaan ka ng natural calamities, may mga mobile continuity classrooms. Yun ang gagamitin. Mobile. Kung saan po merong disaster, doon dadalhin yung mobile module, yung modular. Kumbaga meron sila equipment to do that. Ang tanong nga, yung mga mag-aaral ba, meron silang access sa internet? Hindi po lahat yan, merong makakakuha ng access sa internet. May maiiwan at maiiwan eh. Paano yung kaya?
Unang-una, mahal ang internet. Well, siguro, the vast majority ang may access. Ang sasabihin nila. Hindi acceptable Well, yun. during masasamang panahon lang naman, habang hindi pa nagagawa ng mga telco natin ng paraan na magkaroon ng... Kailangan gawa ng paraan na lahat magkaroon. Hindi. Busy sila sa online gaming muna. Oh, okay. Pause muna, sabi daw. Pero ano pa daw yan? Yang sistema na yan, sabi ng ating Education Secretary, hindi pa available ngayon sa third quarter pa. Boss, bagay third quarter ang tagulan. Third quarter na ngayon July, August, September. Di ba? Okay. Third quarter daw ngayon, available na yan, upgrade na yan. Lalo na doon sa mga high-risk zones. Hindi naman nila sinabi kung ano yung mga high-risk zones. Okay? Ngayon, may iniisip pa po sila na yung mga school authorities magkakaroon ng power to suspend classes. Hindi ba taliwas naman to doon sa gusto ni... Hindi DILG yan, kung school authorities. So. Gusto centralized Kung school authorities, magulo pa to. Magulo pa. In other words, magulo pa po. Mukhang hindi pa pinag-aralan. Yun ang hindi ko gusto. Dapat pinaghandaan na yan. Kaya naman kasi ang alam ko yung prinsipyo ng DILG ang dumidesisyon. I mean yung local government units is because in their respective alam nila kung ano nangyayari. At it is kung nagising si Mayor. Hindi, yun naman ang inaasahan. Gising ka, Mayor. Hindi nga meron nga Hindi. Lakas-lakas na ng ulan, wala pang deklarasyon. Actually, alas 4 pa lang yan. Ayan may desisyon ka na. May desisyon ka na. Hindi nga nangyayari yun. At malalaman naman yung kung may bagyo naman darating. Hindi, listo ka na. Medyo wag muna tayong hindi nga nangyayari yan, parang Joel. Single malt paggabi. Hindi nga nangyayari yan. Ganun ba? Oo. Napuyat si Mayor Paano? Di ba? Ang dami ng ganyang ang daming ganyan istorya. Pumasok na yung mga bata. At saka magde-declare ng walang pasok. Yun. Gumastos na't lahat. Nahirapan na. Nabasa na. Gumastos na ng pamasahe. At saka sasabihin, walang pasok. Okay. Ang problema po dyan sa ulan, ang number one na problema dyan ay sakit. True. Nakakatakot yun. Sa makukuha yung sakit. Sa akin, nakakatakot talaga yung ikamamatay mo, yung baha. Yung leptospirosis. Di ba? Oo. Yung lumusong ka sa baha at pagkakaroon ng sakit. Di ba yung anak ni Big Boy, Henry Sue Jr.? Henry Sue Jr., kayaman-yaman. Leptospirosis. Na walang kalaban-laban. Lumusong sa tubig. Ayan. Namatay. Oo, namatay. Namatay. Yung baha. Ito po ang sabi ngayon na Malacanang. Inutusan daw po ni Presidente President BBM, lahat ng government agencies, yung kanilang disaster preparedness at contingency measures, para sa flooding this rainy season. Hindi ba dapat automatic yan? Kailangan ba kasi last year, naging problema last year yan, di ba? Yung kulang sa mga bangka, kulang sa... yung mga agencies dapat natuto na sila doon. Kailangan ba lessons learned yun. Ano? Iutos pa ba ng presidente yun? Pero ang kakaiba dito sa utos, yun daw po mga tumatanggap ng ayuda galing sa tupad. Ano ba yung tupad? Hindi tupada yan, ha? Yung tupada, sabong po yun. Hindi tayo maalis sa online gaming talaga. Hindi tupad. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers. Yan po yung mga nawalan ng trabaho at ngayon tumanggap ng ayuda. Gamitin daw yung mga yan para maglinis ng mga drainage at saka ng mga kanal, streams, yung mga estero, waterways. Ano ba yan sa, di ba yung mga estero? Daluyan ng tubig. Kahit yung kanal, yan, sapa, yung mga ganyan. Sapa, kanal, yan. Waterways at drainage systems. Di ba kaya bumaha daw dun sa mga flash flood sa Parañaque? Hindi that, as well as yung mga nagko-construction ng mga private companies o nagko-construction. Tinatapon sa yung debris kung saan-saan. Doon nababara yung mga kanal, saka yung mga sapa, ilog.
nagkaroon daw kasi ng flash flood. Oo. Kaya gusto daw ng presidente, marami umangal na magulang eh. Okay, sobrang baha. Bumaha, flash flood. Hindi makauwi yung mga bata. Oo. Kaya nga, class suspension sa mga ibang cities dito sa atin. By the way, nabanggit mo rin lang yan. Ha? May balita rito. In-identify the cities of Manila, Marikina, Pasig, Quezon City, Caloocan, Navotas, Valenzuela ay maaring maka-experience ng mga yun na nga. Landslides at mga Sabi ng Pag-asa. Hindi. Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Ano malay nila dyan? Ay silang DNR to eh. Kahit na, may Low-lying equipment ba at sila? malapit sa waterway. May equipment ba sila? Para sino ba ang may Paano ba equipment? tong, Hindi ba Pag-asa? Nakakapagtaka naman yung DNR na yan. Ano yan, nagpapasikat? Well, may mga coordination sila, threatening to coordinate with the Disaster Risk Reduction and Management Office, Kaya nga ang gulo Office of the Civil Defense, mga ganyan. Suspension ng classes, Quezon City, Alam mo, Caloocan, tsaka Marikina, Mandaluyong, San Juan, nung Pasig. summer pa lang ginagawa mo na, pare, yung pagkiklear ng mga... Dapat na nung yan. summer Hindi pala. ngayon, pare, ngayon. Yan na yung ulan eh. Yan na nga yung takot ko eh. Umuulan na nga ngayon eh. Ngayon maglilinis. Di ba napakagaling? Hindi, tsaka paglinis mo niya, pare, babalik din. Ang sabi po ng Civil Defense, Office of Civil Defense. Office of Civil At Defense. totoo naman bumaha sa Metro Manila. Oo. Yun na nga, ganun ba kalakas yung ulan? Hindi nga eh. As it is, itong ulan na to, tumitigil, pare, hindi siya yung tuloy-tuloy. Bakit bumaha? Imagine mo, pare. Ito, nabaha Imagine to, mo, okay. sigurado. Sir, good morning. Kaya raw bumaha, hindi malinis yung mga drainage. Kaya sabi ng presidente, yung mga tumanggap na ayuda, maglinis kayo ng drainage. Saan nahanapin yung mga yon? Nandiyan lang yan. Nandyan lang ba yan? Oo. Ilabas nyo muna yung... Akalain mo, Ano? ang gawaing paglinis ng drainage, kailangan iutos pa ng ating presidente. Hindi ba nakakahiya? And this is important Itong kasi mga last year, di ba, ang daming Lalo disaster na sa mga, last year. lalo na sa mga Bicol. local governments. Oo. Kasi Hindi ba nakakahiya basic yan, mga local government officials? Basic yan, ha? Basic. Kailangan pa Very kayong basic. utusan ng presidente? Very basic yan. Ah. Ako nabahasa lahat ng mga tawag sa akin tungkol sa bumabaha na sa kanila, wala daw tubig. Aray. Ako, patay. May baha pero walang tubig. May baha pero walang tubig. Ba't nagkaganon? Nasa ano sila eh, under the ambit guidance of Prime water. water. Alright. Water, patay tayo. So, Aray naman. yun ang binaba sa akin. Sir, bahan na ho kami dito. O di ayos. Mais na kayo. Di may tubig na kayo. Wala na kayong problema. wala na kayo. Wala nga ho kaming Wala tubig akong eh. Kasumpa-sumpa ho, samantalang nanumpa na yung Oo. senador nila. Ang priority daw po, 23 estero Oh, yan, okay, tama, dito tama. sa Metro Manila. So, alam Kailangan nila. pang iutos ng Identified presidente na, bro. yan. Hindi, Press matagal release nang pa. identified yan. Pati yung mga Nakakahiya drainage systems. naman itong mga LGU na to. Kasi Binanggit lahat. ang problema kasi nag-eleksyon eh. Ay, hindi maging problema. Hindi problema yan. Dapat nga, habang Paano nag-election, mas Masipag kayo. masipag. Oo. Kailangan pang iutos. Yan daw Ay. po mga estero. Ay, Okay. nako. Alam mo, expect ko na yan. Pag lalo na dumami na yung mga pag Ang nagpapatupad marami po ng tupad. tupad. Ang Hindi nagpapatupad tupada, ng hindi tupad. tupada, hindi kayo. tupada. Ay ang pinakamamahal ni paring Jonathan na Department of Labor Labor and and Employment. At saka local government. Yeah, local government. Saan nyo dinala yung tupad? Natupad ba yung mga Tsaka hahanapin mo ngayon yung mga tumanggap na yun Oo. para maglinis. para maglinis? O paano mong gagawin yun? Nasa listahan yun. Ay wala sa kondisyon na dapat nung tumanggap sila, on call kayo ha. Oo. Maglinis ha. Hindi, walang ganun eh. O so ngayon, saan mo hahanapin lahat yun? Ay, ano ho. Di ba nabigyan namin itong listahan nito? Hindi ho, mga tiga Samar actually yan eh. Pumunta lang dito. Naku, ng Diyos bakasyon. ko, para pambutante lang. Binigyan pa yan ng t-shirt na kami, anti-disaster. Oo. Napasok lang ho dito summer eh. Nako. Emergency po yan eh. Ay, nako. Dati, yung
yun yung EEA. panahon Emergency Employment Administration. Panahon ni makapagal. Kong Dadong. Ayun po, madami nila. Nakita ko yan kasi sa amin, Yes, sa lugar namin, may sapa. Mm. Yung sapa, medyo, siyempre, pag dating ng tag-ulan, nag-overflow. Pero ginawa nilaliman Oh. yung sapa. After one day, nawala na. Hindi tinapos yung trabaho. Ganyan po ang mangyayari dyan. Yung mga ganyang patakaran, yung tupad, tawagin mo lahat ng tumanggap ng tupad. Maglinis ng estero. 23 estero yan, ha? Huwag nyo na po iasa doon, boss. Alam mo, hindi lang yung mga taga-tupad, yung mga kumpanya, Kasama nag-construction at dun tinapon sa mga Kasama sapa yun. at waterways yung kanilang debris. Yun construction dapat nila. kasuhan. Yun dapat Yan. kasuhan. Yun Yan alam kasuhan. ng LGU yun. Dahil Local government din yan. permit yan eh. Na Enforcement yan. Oo, Enforcement ng local Ang government. dami niyan, bro. Kaya yung mga local governments, mabuti nga pinagsabihan na sila ni Presidente at saka ni Secretary Boyd. Yun na nga nakakahiya dun eh. Presidente, kailangan pa kayo utusan na Uulitin linisin nyo yung mga estero. Uulitin pa ba ninyo yan? At saka, alam mo, yung ginagawa ni Mayor John Vic, maganda yan, umiikot siya, pero hindi naman niya maiikot lahat yan. Hindi nga, Ako hindi. gusto ko sana, umiikot siya dun sa mga construction. O kayo, saan nyo tinatapon yung inyong ano? Sinong kailangan umikot? Mga LGU? niloader nyo dyan. Dapat Isama LGU niya na yung yan. mga LGU. Sama niya yung mayor, dapat. Mayor. Pero Paano hindi. to? Pare, yung mga LGU, inutusan na raw ng DILG. Oo. Anong mga utos? Strengthen disaster preparedness. Yan. Ayan. Paano ba? Hindi, kung ako si Pare, Sec. Taon-taon na lang, meron po tayong bagyo, tagulan. Napaka-generic naman yung statement Kung na ako si Sec, total nag-iikot na rin siya. Yan. Isama niya yung mga Isahin isama nyo. niya- Isama niya yung Ituro mga nyo, local linisin mo yan, ito, estero ito. na yan. Oo. Ikaw mismo, Mayor, linisin mo yung estero na yan. Pag hindi nagtinu yung mga bataan yan, Mayor, Yorme, makita ikaw nila yung mayor nasa, eh. nasa online ka lagi. Yan, isama mo na yan. Ikutan mo yung mga Babalikan. estero ng Maynila. Sabi niya, babalik, ito 23. Oo. Identified yan eh. Ito 10 5 nasa Manila, 5 nasa Quezon City. Ito yung mga iba, etc. Babalikan ko kayo Magsama-sama tayo ngayon sa isang buong linggo, ikutan natin itong mga ito. Babalikan ko kayo after 1 week. ayun, dapat ganon. Dapat ganon. I-follow up po yung utos na yan. Yes. Wala mangyayari dyan. Sabi, yung mga tupad, paglilisin nyo. Wala Hindi, mangyayari kasi dyan. crucial Ay, ngayon hirap dahil ayan na hanapin, yung tag-ulan eh. I mean, Ito na. nahuli nga, dapat ginawa to nung summer eh. Pero Okay, pa isang nagkampanyahan, sinasabi, no? itong si John Vic, na sa tingin ko, kailangan gawin. Gusto ko yun. Yun daw pong no-build zones. Ayan. Yo, Ayan. isa pa yan. Hindi naman pinatutupad na LGU po yan. No-build. Doon sa Kainta, pare, yan ang notorious. Super. Kaya grabe ang bahaan doon sa Kainta. Taytay at Yung mga Taytay at waterways, Kainta, tinayuan ng mga building. Yan. Binakuran. Mga ganun ba? Mm. Yung mga, meron mga realist, meron Mga subdivision. developers magagaling. Gagaling dyan. Iyang no-build zone po, yan ang dapat atupagin din. Kaya bumabaha eh. Nag-build na nga sa no-build, tinapon pa yung pinang-build nila sa, Doon sa estero. At, ay, naku, sigurado. Ano ba yan no-build zone na yan? Paano nalalaman? Hindi, may easement yan eh. You Oh, may cannot- easement yan. Halimbawa, estero. estero, dapat mga 10-20 meters away. Yan ang ano mo. May easement eh. May no-build zone. May no build zone. Kung nabigyan ng building permit, Ayun. Ayun, doon Dapat tayo. balatan. di pa, dapat may managot. Dapat may managot. Ay, i-enforce daw yan no-build zone. Yan Yes. ang utos ng Yes. DILG, ewan ko. Ano Secretary John Vic, ewan ko. ikutan Ang laki nyo. pong perang umiikot dyan. Malaki. Pare, kung commercial yung naitayo, di. Hindi, alam mo nyo, it's part of progress. You have to develop. Ayun. Yan. Ah, Ganon sasabihin. Build Secretary. kayo. Anak ng Sige waiting. Part of progress ito. Kailangan i-develop natin to. Sige, dito ka mag-progress. Okay. Dito kayo mag-progress. Dito ka mag-progress. So, magulo pa po, hindi pa settled.
Hindi pa settled ang... Dapat yan, no summer pa lang, pinaghahandaan na itong tagulan na to. Best time, eh. Ngayon tayo nagkukumahog. Hindi, kampanya nung Ngayon, summer, anong gagawin sa mga klase? Hindi pa po settled. Hindi pa. Ang gusto ni John Vic, centralize, DILG. Wala pa raw decision yan. Okay. Yung paglinis ng mga estero, waterways, drainage. Patuparin nyo na yung mga tupad. Wala pa po. Wala pa yan. Ngayon, yung Department of Education, Ayan. kung anong gagawin nila, hindi pa rin po. Okay, wala pa rin, puro, kumbaga, it's up there in the clouds. Wala In pa the pong clouds. konkreto. Cloud sharing. High-tech sila, clouds na. Cloud sharing. It's up there in the clouds. Ibig sabihin, wala pa pong kasiguruhan. Ang problema dyan, hindi pa nagbababa ang presyo ng gaso. Hirap na nga sumakay, ang mahal pa. Anak ng tokwa. Mababaha ka pa. Kawawa naman ng taong bayan dito sa ano bang nangyay. Di ba? Lalakad, lulusong ka sa baha, magkakasakit ka pa, delikado ka pa. Pag nagkasakit ka pa, another gastos. Naggastos ka pa nun. Lumusong ka na't lahat, wala ka pa masakyan. Kung may masakyan ka man, medyo baka tagain ka kasi ang taas po ng kanilang gastos. Humihingi na special. Meron mga ngayon kontrata. Ang dami daw stranded. Ang balita po, na stranded, ibig sabihin na stranded, nasa kalye lamang. Hindi makauwi. Siyempre, pag ganun ka, pare, gusto mo na umuwi, hahanap ka na ng kahit special Siyempre, mahal Kung yun. meron, pare. Minsan wala nga. Hindi Kung meron. Nangangako daw po, ang mga gasoline companies, bababa raw po ng 60 centavos ang diesel next week. Brad, ano ba naman yan? Ang itinaas po ng presyo ng gasolina, on the average, magmula noong January, mahigit siyam na piso, almost 10 pesos. Yan ang itinaas ng presyo ng fuel. Pero yung presyo ng oil, sa ngayon, okay, mas mababa pa kaysa doon sa presyo noong early this year, noong first quarter. Paano nangyari yan? Hindi pinaliliwanag Kaya yung mga kababayan natin, inis na inis Bakit ganun ang Presyohan natin. ang presyuhan? Baligtad. Kailangan po ipaliwanag nyo yan, Department of Energy. Department of Energy, parang wala silang regulatory clout. Ayan, pare. Ayun. Kapangyarihan na sabihin yung mga nakanino ba yan? oil companies. Sila regulatory. Na bakit ang bagal ng pagbaba, samantalang you are binili yung stocks, yung nabili nyo na nung una. Di ba? Ganun yun Hindi, pwede na sabihin. Kasi bumili kami noong January, ang taas Yun yung binebenta namin ngayon. Doon sa price na pinagbila nila noong Oo, January. noong January. Kaya justified. Pero ang tagal na noon. Naubos na yun. Hindi, may ginawa 30 pala. days lang ang kanila. In-stagger nga pala nila yan. Nilagyan nila. What? By tranches. Mali ako, maling-mali ako. In-stagger? By tranches ng 3 araw. Sabi ko nga sa'yo, 10 piso. Dalawang araw. 10 piso ay tinaas. Simula ng taon. Oo. Almost 10 pesos. Ang laki nun. Tranches. Oo. Paano kaya? Dalawang araw yung Nag-transing pagitan. ho sila Nag-transing. Nag-transing. 8:31 ng transing. 8:31 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. 4th of July. Ay, 4th of July. Ano to? National Flag Day na natin. matagal na. Dati po ang ating Independence Day ay July 4. Oo. Dahil sinunod doon sa US. Nagdeklara ng independence ang US sa atin ng July 4. Tinaon doon sa kanilang Independence Day. Yan. Pero ngayon po, hindi na yan ang National Flag Day. Hindi na big deal sa atin. Pero sinasabi ng Pag-asa, hanggang sa linggo raw po na maulan, July 6. Okay, July 6. Okay, buti na lang weekend.
Kawawa naman kami, wala kaming golf. Di ba kinaawa sa amin, pare? Ito, sabi po ng DOJ, palaban talaga to si Boying, pare. Oo. Kapag ganyan ang kalaban ko, kakabahan ako eh. Papunta pa sa ano? Papunta pa sa ombudsman. Nagsalita po ang Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Boying yan. O AKA. AKA, also known Known as as Boying. Boying. Hindi Bonjing, ha? Hindi, Iba yun. iba yun. Boying. Boying. Iniimbestiga na rin po. Kasama na raw sa investigasyon, etong si Atong Ang. And Gretchen. Charlie Atong Ang. Ah. At saka Gretchen Barredo. May Chinese name niya si Atong eh. Teka, hanapin ko ulit. May, ano ba Chinese name niya, parin Joel? Di ba sinabi na natin kahapon? He, you, parang gano'n. Chu Hei Si. Chu Hei Si. Yan po yung kanyang Chinese name. Ngayon, sinabi ni Sec ay kasama na siya sa investigasyon. Talagang lumabas na lantaran ang Kasi pangalan lumabas niyan. na eh. Kasama daw si Gretchen Barreto. Suspect na raw po sila dito sa pagkamatay nung 34 na sa Bungero. Hindi pa, wala pang mga investigasyon tukol doon sa mga iba pa. Mahigit 100 daw yan eh. 34 lang muna. Suspect na raw po sila yan. Yan ang reaction ni Remulla. Si Atong Ang po kasi, si Charlie Ang, si Chu Hei Si, nag-file ng complaint against si Elias Totoy, si Julie Patidongan. The whistleblower. Oo. At ang kanyang kaso ay attempted extortion. And kidnapping, ha? Wala namang kidnapping eh. Meron daw. Ano? Wala. May nangyari ba kidnapping? Hindi. Attempted sa kanya. Attempted extortion ng 300 million daw. Extortion, murder. Ako. Parang hindi eh, no? Paano nga ba siya in-extorta ng 300 million? Hindi. Tinatawagan daw siya, isasali kita pag hindi ka nagbigay ng pera. Sasali kita sa ano. Abay, ako kung hindi ako kasali, ibulgar mo. Diyos ko. Sorry, wala akong 300 million. Ikaw ba, kung Jonathan, ikaw ba na-extort ng 300 million? Di naman, ano. Ikanta mo na ako, sige. So may case build-up daw po sa Department of Justice. Okay. Kasi na to eh, parang Conrad, parang John. 3 years ago, di ba nagkaroon pa ng Senate hearing, etc. And then yung 6 na security guards, yan na yung mga kasama yan si Julie. Yan na yung mga kinasuhan. Nakulong sila ng sandali tapos nakapag-bail. Ang briefing po na ginawa ng Remulla, si Remulla muna tayo, no? Mamaya natin yung tayo kayo, no? Yung sinabi ni Charlie Atong Ang. Yes. Okay. Malapit na raw pong kakasuhan, yan si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto. Yan po ang sabi ni DOJ Secretary. Yes. Sooner than later daw yan. Mangyayari yan. Meron na raw silang enough information. Yung sinabi nitong si Patidongan, alias Totoy. Yang si Patidongan, hindi naman po daw kinuha yan ng DOJ, hook, line, and sinker. Yan daw po ay kailangan ng verification at police work, at leg work, at legal work, lahat na ng work, pero lang yung tupad. Ginawa daw po yan. Kaya hindi basta-basta yan. Hindi mo pwedeng sabihin, salita lang ni Patibongan. Ni Elias Totoy versus salita ni Atong Ang. Hindi. Kaya nga may case build-up eh. Minsan nga daw hindi ka natutunawan sa dami ng information. Ng kwento,
indigestion na mangyayari sa iyo. So kailangan daw lahat i-verify. At ngayon daw po may specific location na kung saan itinapon yung mga katawan. Dito mga pinatay sa Taal Lake. Pag nakuha yung physical na yan, pare, di ba? Alam mo kasi yung testimony, kailangan May body. Hindi naman. Ang kailangan doon ay may corroboration. Hindi, ang akin siya, kung makita man yung mga bangkay, what does that prove? Pwedeng sabihin ng mga akusado, wala akong kinalaman dyan. Well, they can always claim. Depends yun eh. Hindi kasi ngayon, mga yan, tumaob yung bangka. Hindi ngayon, ang kaso, hawak na ng gobyerno. Yes. Dati, private ang nagrereklamo yung mga pamilya lang. Pamilya lang. At hindi pinapansin ng gobyerno. Bakit ganon? May pelikula nga niyan lahat nilapitan na nila, pati si Senator Bato dinribol lang sila. Gumanon ganon, dinribol. Di ba for a while inaano pa yung pelikula? Yung pelikula, yung yung hinarang yung showing sa Manila Film Fest ba yun o sa Cinemalaya, something like that. Okay. Ang police po, another aspect yan ng kaso. Yes. Ang sinasabi ng whistleblower, may mga police na involved. Malamang hindi do sa pagpatay. Baka merong hindi lahat sila involved sa pagpatay. Pero protection. Yung cover-up. Cover-up and protection. Ang tawag dyan po, kumbaga parang conspiracy. Yes. To commit murder. Diba? Cover-up. May cover-up. Yan tinitingnan. Hindi lang abetting to, pare. Hindi. Ha? Cover-up Parang kasama na kayo doon sa conspiracy. Kumbaga, ganyan din yung teorya na naririnig ko tungkol doon sa alpha list. Alpha list. Kasi matindi yung alpha list na yun Sila yung mga malalaking kinita dyan. Hindi kayo kasama doon sa utos na patayin yan. Pero nalaman yung may pinapatay at tumahimik kayo. Why? Dahil sa pera and everything. Parang organized crime talaga yung dating. Mahirap i-prove yan. Nalaman namin from the very hindi kung kasama sila sa Saan? sa alpha list. Iimbestigahan sa yan. alpha list. Sa alpha list, iimbestigahan yan. Alam mo, mabigat yung sinasabi Kasi kung nagkwentuhan, na wala, yung sinasabi ni Parang Conrad. Alam mo, may pinatay anong ginawa mo? Nagkwentuhan. Wala, ayoko marinig yan. Ayoko marinig yan. Gaganon ka. Ito sinasabi nga What nito. I don't know, won't, Ito na po sinasabi ni Mr. Ang. Ang kanyang lawyer, si Lorna Caponan. Ang charges niya ay, hinihingan siya ng pera. Nitong Patibongan. Nitong si Patidongan. So he will not be named as involved in the crime. Parang blackmail. Meron siyang prepared statement. I categorically state that these accusations are entirely false and without basis. Abogado pala to si Atong Ang. Ha? Abogado ba siya? Bakit ganun magsalita? Na-abogado niya sarili niya. Siyempre. Pare, neither I nor any member of any family or organization had any participation in nor knowledge of abogado dating any such illegal acts. Ayan. Abogado. Parang hindi po dapat hindi ganyan na statement Ewan ko. Kung if you're nag-a-angle siya rito ng sympathy, di ba? Siyempre. Kung ganyan ang statement mo, hindi ko alam kung makakakuha siya ng sympathy. May mga tinatawagan daw siya. At hindi raw niya kayang gawin yan dahil sila ay marangal. Yan. Talaga? Pare, may nagtanong sa kanya ba't ngayon ka lang lumalabas? Kasi binaliwala ako, I think. Kasi wala namang basis it will blow over. Okay? Kung ako yun nandoon. Ang follow-up question ko. Yung ini-extort ka, dapat binaliwala mo. Binaliwala mo. Okay lang sa akin.
Pero po noong kayong pinakamalaking sabong, isabong, at may nangyari sa inyong kumpanya, napatayan, at hindi kayo kumibo, at nakipagtulungan sa pulis para hanap, dapat yan with all, indignation. Negosyo ko to, sisirain nyo? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Dapat ganun. Meaning this was years ago nung nawala. Nung nangyari yan, walang kakibo-kibo sa industry. Doon ako nagtataka. Kaya ang suspicion, silang gumawa. Di ba? Bakit hindi man lang kayo with all indignation? Pare, any corporation, lalo na to, bilyon-bilyon ang kinikita nito. Ayaw mo na may nangyayaring masamang ganyan, kundi masisira kayo. Di ba? Takaw publicity and everything, gulo, problema and everything. Ayaw mo yan. Gusto mo business as usual, parang cabinet. Well, two schools of thought dun. One, you might sound masyado kang defensive pagka nagsalita ka na nagsalita. Ng mga ganon. The other, number two, Hindi less talk, less mistake. Yan. May mga ganyang negosyante. Pero ito, tungkol sa patayan. Patayan to, Patayan pare. to, And 34. it's precisely... At saka ang style. There are other ways pati para... At ang style, gangland style. There are ways para ayusin yan. At nangyari nga, if you remember, kinikwento ko nga, dati isang malaking grupo yan, naging asosasyon sila, yung mga pamilya ng biktima. Nangalahati yan, ring iba tumigil na. Nabayaran. Well, I'm not saying that, bro. But what I'm saying, there are ways, bro. Nawala sa libro ng public relations o communication. At saka yung pulis noon, ang tumal-tumal. Niwala yung... we will get to the bottom of... Walang ganun eh. We will leave no stone. Panaka lang, panaka meron. We will leave no stone. At ang istorya nang gagaling noon, naalala ko yan, galing sa pamilya ng mga nawalan. Ang mga istorya, ni hindi galing sa pulis. Galing sa pulis. Ni hindi galing doon sa mga pasabong. Dapat sila nga yung number one concern dyan eh. Galit Diba? na galit. Yung mga may pasabong, wala eh. Wala ka naririnig. Wala. Dapat yun hanggang we'll get malaman marangal natin. na industriya itong sabong. The fact is, minamatay. The fact is, ang sinasabi ay pinatay. Sino nagpapatay? Dapat inalam ng mga may pasabong. Bakit nyo ginagawa yan sa business ko? Di ba? Ngayon may alpha list pala. Yung alpha list na yon, alam ba nila nangyayari? Ba't hindi sila nagalit? Nung may mga pinapatay, may higit 100 daw yan. Sabihin na natin, bola yun ni Elias Totoy. 34 lang. 34 lang ang confirm na nawawala. Diba? Kasi meron akong duda doon sa 100 na sinasabi niya. Asan yung mga asan yung pamilya ng mga ibang kasi nawala? Complainant umabot lang sa Asaan? 30-something. Asaan yung mga yun? Bakit wala nagko-complain? Bakit ito 34 lang? So sa tingin ko dyan, itong si Totoy, medyo ginakol yung kanya istorya. Kaya may dating. May kasama. may kasamang jakol. May 34, yan ano yan. Alam, kasi may pamilya na naghahanap ng 34 na yan. Yung 100, asan yung pamilya nun? Wala nagsasalita. So, maaring itong 34 lang. The fact of the matter is, may nawawalan 34 at pinatay yan. Malaki pa rin yun. Kung kayo yung nando sa alpha list, hindi ba kayo mababahala? Boss, madadaway kami dyan. Kailangan ilabas natin yan. Kailangan natin trabaho. Huwag na lang dun sa alpha list. Lang mga nagsasabong na lang. Ayan. The whole country. Yan ba kalakaran ba yun sa sabong? Na pag nagkaroon ng patayan, gano'n. Hindi kasi gano'n ang organized crime, pare. Pag may nagloko, kailangan gawin sample. The messaging has to be clear. Yan ang and prinsipyo. succinct. In But, anything, cartel, mafia, okay? And that in itself, yung mga magiging sindikato. will buy the silence. Ganun na. Ayan. Siyempre, di ba? Kaya nga nung shades of... Turn it into an urban legend. Kaya ngayon, lumabas na. Yeah. Ngayon, it's now up to government to do something about it because now, government is under the gun. By the way, yung mga... At saka si BBM, nagsasalita. Yes, nagsalita. By the way, yung pronounce... Hindi, dati po ang presidente, hindi naman nakakikialam sa ganyan investigasyon eh. Oo. Itong mga quotes ni Secretary Remulla, matindi rin, na we are working on the truth
and not on their claims. Tapos, Which is correct. which is correct. Which is diba? correct. I mean, you can claim everything, whatever. But Sabi eto, po ni- ibig sabihin talagang mukhang seryoso yung mama. Oh. Mga 20 daw po yan nasa alpha list. Hindi pwede daanin sa publicity to. Yan. Ganun. Yan, Tatatay maliwanag. ka. Hindi, ang sabi niya, yun daw palabas ni Atong Ang, it's a PR stunt. Oo, PR stunt. Sinabi niya. Oo. Kailangan niya ngayon Wala- magkaroon ng ganong pambawin. PR lang yan. Ha? Walang value yan sa court. Which is correct. Ha? Kasi pagdating sa court, iba yan. Realisto eh. Hindi nga. Sinasabi kasi ni Boying Remulla, parang merong siyang pahiwatig, di ba, na chismis, na nagka face-to-face na yan. Si Atong Ang tsaka si Boying. At ang chismis na lumabas doon, sinabihan si Boying, kung ang Supreme Court, kaya ko eh. Anong ginawa ni Boying? Pumunta kay Chief Justice, Chief Justice. Supreme Court at sinabi niya, kaya daw kayo. Kaya daw. Ganun- pati daw kayo. Ganun na nangyayari dyan eh. Hindi ba? So it's a challenge against the state. Oho. Ganyan na yan eh. Hindi, nagkasubuan na eh. Nagkasubuan na yan. Mahirap yung mga ganon. Pag ikaw, you are under, you're still a citizen of this country. You have obligations. And the state has obligations, very much so. The state cannot just let you down. Oho. Ganyan na mangyayari. You are a state within the state? Ka Al Capone? Ganun ang organized crime, pare. May sarili silang Well, I don't think Al batas. Capone told sila Hindi, pare. Uber na, the Supreme Court is, Kaya ko yan. Wala naman siya sinabing ganun Hindi. siguro. Al Capone, in Chicago, puta Sa siya. Chicago. Sa Chicago. Kaya pumunta sa Umakyat, FBI eh. pumunta sa FBI. Kasi Naging sabi niya sa nationwide siya. Chicago, hindi. Wala. Nasa hawak ko yan. Wala. Chicago, wala yan. Judge, police, police lahat lahat, yan. politician, Hindi yata mayor. kilala ni Atong si Kaya si pumunta sa Al Capone. kaya- Kaya, Ha? Hindi Hindi niya niya- kilala si Al Capone. Dapat nag-history muna siya. Kaya pumunta yung FBI untouchables eh. Oo, FBI untouchables. na yun. Ang Special unang task nakulong force. yan si Atong Ang. Dito, ang kanyang kaso yung plunder. Siya yung nagbibigay ng pera. Nagko-collection siya ng pera dun sa supposedly legalized wedding. Oo. Pero bingo May tawag doon, di ba? Dos. bingo dos. 2 numbers. Wedding yun. 2 numbers ang wedding. At saka yung excise tax sa tobacco. Okay? Kasi noon yan, pagka upo ni Erap, gusto niyang Siya na. makopo. Siya. Makopo yung wedding at ino-organize niya magiging legal daw. Hindi nga naging legal eh, pero nakopo pa rin niya. Nakasuhan siya dyan. Anong ginawa ni Atong Ang? Tumakbo sa Amerika yan. For a while, matagal. At ang mga report na sinasabi, government official. Kasi advisor siya ni Erap noon. Okay? Ang lupit nung story niya sa extradition, pare. Naalala mo yon? Yes. Early 2000 po yan nangyari. Nagkaroon ng extradition issue. Extradition 2002 o ganon, everything. Tapos napunta rito yan, na-extradite siya, at dito, nasintensyahan. Pero nagkaroon sila ng plea bargain. Ang plea bargain po ay i-declare siya under probation. Yes. Ang problema dyan, nangyari yun, pare. Under probation siya. And then after a few years, na-lift na rin yung probation. Okay. Kaya yung sinasabi ni Boying sa Supreme Court, gano'n kung kaya mo lahat, Kaya mo pala eh. kaya mo pala lahat. Di, nagkaroon na ng ganong element yung kaso. Umabot sa ganun. Kasi nangyari kay Atong na nakawala siya doon sa plunder. Biro mo, plea bargain, probation. Ano yan? Capital. Ang plunder is, Capital ano yan? Ano ba yan? Life in prison. Life. Na plea bargain ng probation. Ano ba nangyari doon? Idiniin niya sa ERAP. Yun nangyari doon. Yun ang ginawa. So after nakulong siya, 27 nung free man na siya, biglang after 10 years,
Balik. nag-isabong. Sinwerte sila, yung isabong, nagkaroon ng pandemic. Pandemic, kaya po, Walang magawa mga tao. Kaya nag-boom. Ayan. Walang magawa ng mga tao kundi kausapin ng GCash. Ayun. Ayun. Hindi naman. Okay. Pagpusta de peligro post muna naman daw, sabi. Oo nga. Sabi ng GCash. Hindi, pare maganda yung sinasabi nila. Kasi meron na ngayon regulations. Sabi ng BSP at saka ng which I hope they will do. Kaya Ang gagawa po nung paghanap ng mga... babalik lang ako. The way you make it sound, ano ba to? Para I'm not making it Hindi. sound. Na I'm nag-meeting. stating facts. Nag-meeting Come on. sabi ni Hindi, parang ang lumalabas, sabi ni ano to? Secretary Remulla, Oo. we are not talking about their claims. We are talking about the truth. Hindi ba ito'y parang nagiging personal vendetta? Hindi. Ay, Secretary Remulla, hindi naman. PR eh. Malayo. Tapos may Well, pwedeng daanan sa PR daw ito, publicity ito. Kasong to, ilang taon na ba to? Yes. 5 years. 5 years. 5 More. years na yun. tagal More na than. yun, oo, We are not talking about their claims. We are talking about the truth. Ang maghahanap daw Tayo po dyan. ng mga katawan, ang DOST. Department of Science and Technology. Putsa. At saka yung Coast Guard kasi kailangan ng mga divers. Alam mo, hindi ganun kalalim ang takal, ha? Pwede mong talagang suluin Pero murky na yan. Sa bagay, may technology sila para, yung mga camera na malilinaw. Diyan medyo kakabahan kung sino dapat kabahan ba? Pag nakita yan doon. Ang problema, ang Taal Volcano under alert level. Ah. Okay. Naku, may bagong element. May bagong element, baka may technology rin yung kabila. Pare, Sige. ano kaya sinasabi Digital. ni Eric Mati rito? Oo nga, sabi niya. Ano sabi ni Direk Masyado, kaya dito? Ano sabi ni Out of Eric? this world masyado script nyo, baka hindi mabili yan. This is Science fiction even na. more, this is even weird. More weird. Weirder. Weirder than than real now. life. Than the fiction. The fiction. Kasi delikado mag-dive kapag merong volcanic activity. Oh, syempre naman. Yun ang problema dyan. Pero kailangan ba makita yung katawan, pare? Not necessarily. What do you mean? If there are... Hindi, ginagustong gawin yun kasi for the sake of the families. Yes. Oo. For the sake of the families. Kasi if there is a preponderance of evidence that can confirm all of these things that they're saying, yung katawan hindi mo na kailangan. Pero tama yun. For purposes of the... give them a decent burial. Maliit lang yan Taal eh. Almost 250 square But having kilometers. said that, you can just imagine sa isang court case, napakalaking impact pati sa publicity, yung matagpuan ng mga bangkay, mga nakatali pa, o mga Yung whatever. public Pare, iba yan. outcry, ano? Public Iba yan, outcry iba yan. yan. Iba yun. Oh, Hindi, ngayon- clamor. Ngayon pa lang nga. May clamor na. Ngayon pa lang nga yung lumalabas yung mga mga naiwan, mga pamilya at lahat. Yung nga yung si Lasco, yung di ba nanay niya parang bulag. Oo, yun. Oy, pare, Yung nakita mo bulag, naman. oo. At hindi tumigil yun. Hindi kahit tumigil ano, yun. oo, talagang Hindi tumigil yun. Anak ko yan eh. Hindi tumigil yun. Although yung isa, anak din niya eh. Tumigil yung isa. Iba naman yun. Ay, Tatay tumigil. hindi raw po totoo nagkahiwalay na si Sunshine Cruz at saka si Atong Ang. Sino may sabi niyan? Si Sunshine tayo Cruz. napunta sa showbiz. Ba't- pare. Gusto ko lang banggitin Oo, yun. ba? Kasi involved siya eh. Gusto ko lang Involved ba? Hindi, akala ko ba si Hindi, Gretchen? involved si Atong kay Sunshine. Akala ko naman meron na silang involved si Sunshine. open. Open. Open po yan. Open yung relasyon niya. Hindi raw totoong hiwalay na sila. Ayan. Sabi ni Sunshine. Ibig sabihin she is commiserating. She's standing by her man. Standing by her man. Ayun. Paano si Gretchen? She is also standing by her man. 9:01 Awan ng ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit morning. sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Alam nyo ba, ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila
uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Kaya tumaya. Kaya tumaya Wala pang kayo. nananalo this week. Wala pang At walang nananalo na hindi tumataya. Yun. Paano yun? Ibig sabihin, pag di ako tumaya, wala akong pag-asa manalo. Wala, no way. No way. Unless ikaw ay Bakit sa Isabong? Ay, kailangan. Yan. Kailangan tumaya ka. So, hindi pa po kumbaga, malayo-layo pa. Malayo-layo pa sa finish line. Itong nangyayari na to. Yung sinasabi ni parang Jonathan na internet casino na sugal. Wala pa po ring, kumbaga, puro usap-usapan pa lang. Although there's a call from the CBCP na lagyan na po ng reglamento. reglamento. Oo. Okay lang naman yun. I-regulate eh. Kasi ngayon, anong tawag yan? Unbridled. Ano ba sa Tagalog yun? Unbridled. Walang humpay. Walang patumangga. Walang patumangga. Addiction na eh. Hindi, pero ang problema parang content ganito. Ito, regulated. Sa totoo lang regulated because binibigyan ng PAGCOR Ng lisensya. itong mga ito. Hindi, yung ibig sabihin ng regulation, hindi kahit sino pwedeng tumaya. Yes. Iyon ang hinihiling lang. Ngayon, Na makontrol yun. ngayon, At paano gagawin paano yun? gagawin yan? Yan ang dapat na mangyari. Yan. Ngayon, May mga nagsasabi, kailangan may show money. una muna. Okay. Oh. Ang sabi nila, dalawang bagay. Una, meron naman pwedeng i-wall pagdating sa online. Pwede ka kasi may KYC know your client. Sino ka? Yung parang, bago ka makapaglaro, meron... Yun na nga, magre-register ka. Are you 18 and over? Mga ganon. Wala yan. Hindi nga, ibig sabihin ko, yan ang mga regulation. Hindi lang 18. Yung jeepney driver na taya sa Bingo Plus. Hindi nga, lahat ganito, ng pare. kita niya, Isa yan, yung know your client. That's one way of regulating it. The number 2 regulation is how you are going to make use of the enabling system, yung payment system. How are you going to regulate that? Yun ang isa pang issue. May sinasabi ang BSP, pare. Yan. Limit on access to online gaming among banks. Ayan. Electronic money issuers. Yan. Kasama na po dyan yung mga e-wallets. E-wallets. Okay. At mga bangko. Ang iniisip daw po ng BSP, magkakaroon ng limit. Halimbawa, sa isang buwan, pwede ka magsugal lang hanggang 2,000. Okay. Baka pwede yan. Kailangan may sariling account yun. Hindi pwedeng yung bank account mo ang naka-enroll doon sa online gambling. Kaya ang dali tumaya kasi yung buong, halimbawa, yung buong e-wallet mo, yun ang pinantataya mo. Ang gusto ng BSP, magkaroon ng limit. Up to certain amount lang. Certain amount in a month or something like that. Ngayon, kailangan na special app dyan. Yes. So, at the end of the day, ito pa nga nagpapa-online gambling na to, technology nila that will save their business. You better hurry up and develop that technology. Otherwise, kundi, mangyayari sa inyo, pogo. oo. Ayan. Ganyan ang, kasi yung outcry yun ang Yes. mahirap kalaban ng Ngayon, ganyang mga negosyo. you have to come out with something now. Kasi, and then also for government to do it in a manner that will not kill the goose. Handa na raw po yung BSP circular. Kasi yung mga yan, may nagsabi na sa atin na gamer, nasa ganyang business, the only way to control is through the payment system. Yes. There's no other way. Kasi yun ang enabler Yun ang enabler. Kaya yun lang. nagkakaroon ng... So, ang kikilos dyan, ang BSP. So, ang BSP ngayon, meron na raw nakahanda circular, parin Jonathan. So aside from that, Pan Conrad, paring John, is the education and information. Isa pa yan. Kasi, Sino sagot doon, Pagcor? meron, kasama ang pagkur dyan. Kasi,
We have a call. May responsibilidad din tayo Mayroon tayo. bilang mamamahayag na tungkol dyan sa addiction. Kasi ganito Okay. yan eh. Di ba? Tayo, predisposition tayo Na na Pinoy. Tayo nga. Pustahan tayo. Ang lalabas yan maganda. Yung mga ganun eh. Meron tayong predisposition na nagpupusta eh. Protection may come in the form of various limits Yes, to yes. gaming access. Yes. Yun ito yung sinasabi ko, may rango. Ayon kay Real Madrid. Meron tayong sarhento, meron tayong teniente, meron tayong general. Oo. Kung ikaw halimbawa, mayaman ka, Frederick Goka. Yan. Ang pwede mo tayang general. Ayan. Yeah. So, iba-ibang limits daw yan. Yan ang sinasabi ng BSP. Which is correct. And then at the same time, continuing effort in education. Ang next problem dyan, yung po mga unlicensed, ay naglipa na yan sa internet. Naku po, Scammer nga. kakatakot. Yun nakakatakot yun. Ayan, scammer, kung ano-ano, etc. Another information and education effort yan. Ako. Continuing. Kaya dapat yung mga participants yan, which includes the license agencies, PAGCOR, and of course the e-wallet, cash systems, etc. Yan, dapat mayroong continuing effort na educate, inform, etc. Lahat. Naalala ko, nung binan po itong sabong ni Digong, ang BSP naglabas ng reglamento. Sabi niya sa mga bangko at sa mga e-wallets, oy, tanggalin niyo yung mga link sa e-sabong sa inyong programa. Ay, pag di kayo sumunod doon, babawiin yung lisensya nyo. So, parang ang taya ngayon, BSP, ganun ba? BSP at saka PAGCOR. PAGCOR dapat. Okay. Kasi nga, sinasabi ko nga, we are predisposed to do these things eh. Paano yung mga umaepal na lawmakers? They have their own suggestions. Ayan. And we can take Suggestion. We can take a look at what they're saying. Di ba? Hihiringin daw to eh. Maghihiring daw Yes, sa yes. House. Yes, yes. Para Nako. makakalap lahat Sino ng maghihiring? suggestion. Oo. Para makalap. Magaling naman yung maghihiring. Sino? Si Congressman Kit Flores. Magaling yun. Ganun ba? Yes, yes. He's not predisposed to showbiz operations. Paano yung kung may internet gambling, mga lawmakers? Ayan. Meron. We will soon find out Yeah. whether they're predisposed to... Kasi yun sa isabong, nakita yan eh. Okay, merong mga media personalities, merong mga congressman, tumiba dyan sa isabong eh. Hindi, pati nga dun sa pati nga dun sa hearing tungkol sa Winsing Sabongero, mahalata mo na eh. Anong mahalata doon? Walang mahalata. May mga Mahalata mo kung... may mga softball, may mga 3-point shot, may mga Sniping. Sniping. may mga May assist na pa-error. Na pa-error. Ganon. Kala mo, papasa sa'yo yung pala. Late yung pasa. Hindi mo masasalo. Error. Error. Laglag pala yung ano. May mga ganon. Benta pala yung laro. So makikita natin dyan sa hearing na yan, kung paano ang workout nila. Pero anong tingin nyo rito? Yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero, kapag government official ka, siguro lalo-lalo na kung BIR o customs, kailangan you waive your right to bank secrecy. Masyado ba mabigat yun, pare? Mabigat yun. Mabigat. If you are a government official, a government employee, you waive your right to bank secrecy. All government personnel. Okay? Written yan, waiver. Kaya kung may suspicion sa'yo, titignan lang yung bank account mo, masihirap, pero may paraan pa din para itago ang pera eh. Pero masihirap. Ang madadali rito, yung mga walang contact ng
sophisticated. Hmm. Kasi yung mga malalaki pong magnanakaw, yung mga talaga sobrang gamay laki na mga nila to. Madali nilang gawin yun. Ang dami po nilang paraan. Nako. Ito nga kinikwento sa akin ng mismong abogado Hmm. ng isang weteng syndicate. Ang ginagawa daw nila, di-deliver lang yung kahon-kahon na cash doon sa isang opisina. Yung opisina na yon tatawag lang sa Singapore o lagyan mo ng ganito karaming dollars yung account na to. Tapos, yung cash na nasa kahon, bahala na sila mag-launder dito. Oo. Kaya, so kung malaki ang iyong ninakaw, meron kang ganung paraan. Kasi merong magse-serve ng iyong need, nakikita rin sa'yo. Yan. So, ang mangyayari dyan, pare, palakihan ng nakawan. At saka, ano yan, Hindi ba ganon? ang magiging kawawa dyan, yung mga maliliit na naman. Ay, hindi na sila magnanakaw. Kaya nga palakihan ng nakawan. Kasi wala ka namang paraan para itago yung pinakamalalaking magnakaw, palalakihin pa nila para mas madaling itago. Hindi kaya gano'n ang mangyari dyan. Oh yes, of course. Oh, ito si Erna. Yung mga malalaking magnakaw daw, nagpapatong ng land title. Hindi. Land title na naman Land Ikaw title. naman Ikaw naman. Yun yung squatting, yung informal sector. Nako, yan. Number one na problem yan Hindi nasikaso ng mga LGUs So, bago kung ikaw ay may lupa, pinaghirapan mong bayaran, bago mo mapakinabangan yung lupa mo, gagastos ka pa ulit. Kasi, ang patakaran ng LGU, kailangan mong bayaran yung mga nakasquat. naka-squat doon sa property mo. Hindi naman po mayayaman yung mga bumili ng property na yan. Hindi. Pinaghirapan nila yan. Anong ginagawa ng mga LGU, parin Jonat? Nakatanga. Hindi. Ang gagawin nila dyan, ano yung muna nila dyan? Amuin, etc. until the next election. Ayun. Or, negotiate na sila dun sa may-ari, ibenta mo na. Ibenta mo na lang yan. At, Oo. Kasi gano'n na nangyayari. Ibebenta madalas. kanino? Ay, ibigay na pala sa mga nakasquat. Sinong bibili sa akin? Wala ka na? Ibebenta, ibigay mo na lang. hindi, gagawin mong low cost housing. Meron program. Pero babayaran ka ng LGU. Babayaran ka. Meron kang, may bibigay sa may LGU. pambayad. Okay din yun. Okay din yun. Pero hindi gano'n ang ginagawa Okay. Kasi meron mga hari doon sa mga ganyan occupied by squatters. Meron nagbabayad hindi po libre yan Yung mga kawawang kababayan natin na wala talaga silang magawa. Matitirhan. No? Wala matirhan, mag-i-squat sila. Pero meron silang binabayarang siga. Merong sindikato nga Amortization? O, Hindi, rental. Rental. Squatter ka na nga, magre-rental ka pa. May Iba-iba- bayad yun. Yan, yung sinasabi ni paring Conrad, meron din yan hierarchy. Merong barangay official na nagpaano, meron din police. Meron din Oo. yung May mga armas. Oo. Okay. Eto, gusto niyo po ng comedy? Gusto mo comedy? Pare? Siyempre, we need it. We need it. Oo, we need it. Lumabas na po yung sose. Meron? Lumabas na yung sose. Ang top spender daw po sa mga nanalong senador Ay, walang iba kundi si Tantararan, Tantararan, ay si Camille Villar. Ayan. Ito ang comedy rito. Anong comedy dyan? Wala mo magkano ang ginastos niya. Oh. 179 million pesos. Wow. Ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Oh my God. 179 million lang daw. Yan. Hindi kaya nahihiya ang Comelec dito sa mga report na to. Ba't pa nila inilabas? Comedy? Inilabas nyo pa? Hay! 179 million. Meron bang maniniwala dyan, pare? Pati daw yung mga uod sa ilalim ng mga bato,
pinagtatawanan ng COMELEC ngayon. Sa ginawa nilang yan. Ang pangalawa daw ay si Senator Ping Lacson. Nako. Yan ang sinasabi ng COMELEC Yan. doon sa report ng SOSE. Ang Ping Lacson ay 19 million halos. Really. Ang susunod ay si Senator Lito Lapid. Anong ang list pala si Ping Lacson. List siya. 19 million among List. the winning senators. List. Ang expense. Ang least 19 million. Ang pangalawa kay Camille ay si Senator Lito Lapid. 163 million. Pagkatapos si Senator Pia Cayetano, 162 million. Pang-apat po si Senator Amy Marcos, 139 million. Tapos si Bato de la Rosa, 128 million. At, eto katakataka talaga to, Christopher Go, si Bongo to, 127. Lahat ng makita kung merong karatula si Bongo. niya, Paano kaya nangyari yun? Bawat turn on ko ng TV o radio o internet, nando si Bongo. Bong. Ha? Paano nangyari kaya yan? Ganon din si Camille Villar. Di ba? May mga jingle pa. Jingle lang ang pahinga. Oo. Hindi naman yung kay Senator Bongo, yung yung medical, yung Malasakit. malasakit, yun na nagdala. Pero may bayad pa rin May yung bayad yun. advertising, no? Na word of mouth siya, gano'n. Francis Pangilinan, 119 million. Ito po si Kiko. Si Senator Sharon, Mr. Ano ba Mr. to? Sharon. Mr. Francis. Tapos si Marcoleta, 112 million. Si Benar. Erwin Tulfo, 110 million lang yan. Benar. Walang hindi sinabi, hindi nanalo eh. Yung mga ni-report lang po, yung mga nanalo. Ganon? Mhm. Mali yan Pagkatapos, pang-10, Soto. Pang-11, Bam Aquino, 96 million. 86 million. Yeah. Tapos si Ping na, pinakahuli. Tapos si Ping. Ang pinakamalaki daw na kalap na contribution ay si Pia Cayetano, 170 million. Tapos si Bato, 160 million. Lapid, 160 million. Villar, 159 million. Marcos, 138 million. At Christopher Go, 125 million. Ayun. Yun lang pala. Mura lang pala itong kandidato senador. Hindi, kayang-kaya pala. No? Ha? Kaya pala. Kaya pala. So, ito po ang panawagan ng paborito ni Paren Joel na COMELEC Chairman, George Garcia. Gusto niyo yun, yung panawagan niya? Please, Ano please. yung panawagan Sa niya? public, kayo raw po ay tumulong para beripikahin yung SOSE. Another comedy to. Bus naman, Anong kami kakaya- kumuha anong ng kakayahan? kakayahan namin para i-verify yan. Kayo naman, boss Parang The ball, para mawala sa kanila yung onus. the ball is on your court. Oo. Para ipasa publiko. Kayo nang bahala dyan. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Oo. Ang hirap maghanap Pinasa ko na eh. I-shoot mo na. Shoot mo na. At meron daw silang website. Ayun. Yan. Para makatulong kayo. Naks. Galing. Do your civic duty. Ayan. Yan. Ay, sarap. Huwag kayong, basta lang angal ng angal dyan, tumulong kayo. Ito yung quote. It's not enough that they, yung mga kandidato, submit their sources as a matter of requirement.
Ano pa daw? Now No! that we have made it public, Yan. everybody has an obligation. Nakita nyo na? Patay kayo. Patay kayo. Parang Joel, ha? I'm telling you. Sose. Kayo ngayon, ikaw. ang may, pinablik na namin Oo. yan. Kayo may obligasyon. Pag wala ka pang ginawa, ay problema mo. Sino ba ang authority sa eleksyon? Hindi ba kayo? Dapat alam nyo kung magkano nagagastos yung mga yan at hindi makatwiran na yan lamang ang kanilang deklarasyon sa SOSE. Ang dali-dala nyo naman i-chicken eh. Paano? Mo yung ad placement okay, lang sabagay. eh. May media value yung mga yan eh. May ano yan eh. Oo. Ad placement Ad lang placement, merong Saka yung media. mga per square feet ng ng tarpaulin. At saka gusto nila, kung meron daw pong bawal na tinanggap na pera, i-report I-report nyo. nyo. Ayan, ha? Paano naman namin malalaman Parang yun? Joel, I'm telling you, Di ba? it's up to you. Nando sa mga Suruk-suruk. alta syudad yung mga palitan ng ano yan. Suruk-suruk. Suruk-suruk. Alta syudad. Okay din ang ano, pumili ka no. Pass the ball nga. Oo. We should always make SOSE an election issue. Ayan. Oh, kita mo? This is how important SOSE and public vigilance during elections. Ayan. Sana hindi ka na lang nagsalita. Nalibad barangka ba? Oo, Hindi, pare. sandali. Kung meron Mapagtawanan. isang merong common citizen Joe na, dinidispute ko yung SOSE na pinail ni Senator ganyan. Eh di meron papalakpak si akong- Garcia. Oo. Papalakpak yun. Yun, tamo. Nakita May mo? nangyari sa statement ko. Oh, ngayon, you have the honors to Sino? prepare your... Prove. to Si prepare. Citizen Joe. Citizen Joe. Oh. Bakit naman niya gagawin yun? Unless natalo siyang kandidato siguro. Hindi siya Citizen Joe. Natalo Hindi siyang natalo siya. kandidato eh. Hindi nga, kung sa ordinary citizen Joe. Hindi siya citizen Joe. Mr. Chairman, please lang. Ako binabaha. Lumulusong ako sa tubig. Ganito ang nangyayari sa akin. Tapos ako mag-aayos. Ako pa gusto mo, ang dami kong problema. Mahal ang bilihin. Sana. Alam mo naman, Sumasampa ako sa jeep kada connectivity ng ano. Nakikiano ako sa... parang walang iniwan to. Nagbabala daw po ang Department of Agriculture. Katatawang ganyan. Natatawa tuloy ako. Ay, Sabi po ng Department of Agriculture, sinabihan daw nila yung Bureau of Customs. ayan. Hoy, huwag niyong i-release yung mga smuggled agricultural items na nahuli sa Subic. Okay. Anak galing naman nun. Yun ang kanilang papel dito sa smuggling. Sabihan ng customs na huwag niyong i-release yung nakita dyan sa Subic. Ha? Hindi ba automatic yun? Kailangan mo ba sabihin yung Bureau of Customs? Huwag nyo i-release? Unang-una, kasalanan nyo yan kung bakit pumasok yan Ano po ba yung mga yan? Yan po yung mga nireview natin nung nakaraan. Ang deklarasyon, isda yan at saka vegetables. Okay? Yung pala ay mga sibuyas. Okay? So, ngayon, ang sabi daw po ni Laurel, paborito ni paring Joel, si Kiko Laurel Churauler, Kiko Chu Laurel Jr. Under the new, ayan, anti-agricultural sabotage law, we can pursue not just consignees, but customs brokers, transporters, sellers, and buyers. Smuggling is no longer a victimless crime. We are going after the entire supply chain. Bakit customs ngayon ang Wag daw yan yung cost. Ito yung nag-rate po sila kasama customs
kasama yung FDA, kasama yung DOH. Big deal. Magkano lang yun? 30 million, Bort? Ang total agricultural importation po natin every year, more or less, 1 trillion pesos. Nakahuli kayong 30 million. As if it's the, second coming of our baby Lord. steps ang tawag dyan. Oh, baby steps. It's like the second coming of... Sa Baby susunod, steps daw, mas malaki sabi na niya. mahuhuli namin. Oh, ganun ba? baby steps. Ilang beses ba magkakaroon ng baby steps? Hindi raw po dumaan sa kanila to. Kasi processed food yan eh. Ang processed food, hindi kailangan humingi ng import permit from DA. Paano naging processed food ang Hindi, mackerel? Hindi mackerel nung una yun eh. Nakalagay? Di ba iba? Maling, gano'n? Nisin. Mga ganun-ganun. Noodle? Nisin. Then later frozen mackerel pala. Hindi, mackerel. Mackerel. At saka noodle. Ayun. Oo, hindi raw dumaan sa kanila yan ng Bureau of Plant Industry. Baka dumaan ng Bureau of Animal Industry. O BIPAR. Oh. Fisheries and Aquatic Resources. Wala raw silang power. Kasi ang seashore power ay nasa Bureau of Customs. Ayun. Kaya pinaalalahanan niya, wag niyo i-release yan. Parang sose. So, kailangan daw talaga ang how to intercept smuggling, mapigil yan. Kailangan yan multi-agency approach. Yan. Ayun. Patay ka na naman doon. Maraming involved mga kamay. Ang daming palusot. 9 o'clock, 9:33 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin. Nandito, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Meron ba tayong ayaw batiin? Sino ba ang babatiin ko na naman sila Chinchin at si Doktora. Ay, Chinchin. Ay, Saka Doktora. binatid ba natin si Madam? Sino First madam? Lady. Imelda. Ay, oo nga pala. Kahapon. July 2. Kahapon. July 2. Hindi, nung makalawa. Nung makalawa. Nung Happy birthday, makalawa. ma'am. Wow, ma'am. Good health. Ilang taon na si ilang Mama? taon na siya? 96. 96. Batang-bata, ano? Batang-bata. Miss Manila yan dati. Miss Manila. Ganun. There you go. Hindi, may kinikwento kanina magandang, interesting na rin to para sa ating mga Hindi, taga-subaybay. para sa app. Sa app. Okay. Magkano Meron sa akong mga app? kaibigan. Kilala niyo siguro to comedian to si Victor Anastasio. Isa popular young comedian. Now, may nakita siya sa Facebook na camera. Na gusto ngayon niya yung maliliit na camera magagamit mo sa podcast, ganyan. Ang actual price nito, tiningnan niya sa market, mga 39,000, 38,000, 40,000. Nakita niya sa Facebook 20,000 lang. So, tinawagan niya Facebook, Facebook, Facebook. Bakit meron gano'n sa Facebook? Meron. Selling. Selling yun. Magpo-post ka Post ka. Okay. Oo. Ngayon ang ginawa niya, tinawagan Diyan niya. ba yung mga napapanalo kong raffle sa golf? Pwede ko ibenta ron? Pwede. Ganun. Basta nasa box pa rin yan at maayos i-explain mo. Now, so sabi niya, ba't at 20,000? 40,000? Ano to? Ang layo. Medyo so, ano to? bibiling ko to. Bargain. Nako. Tinawagan niya yung seller. Zoom tayo, Zoom. Ganyan. Nag-zoom sila. Nag-zoom siya. Doon pa lang alarm bell, napansin niya, bakit hindi pinapakita yung mukha? Nakasombrero lang yung profile picture. Ano yan, babae, lalaki? Lalaki, seller. Nako. Tapos, pinakita yung produkto. So, mukhang maganda, nasa kahon pa, ganyan. Ito. Ayos to. Now, siyempre, ako, ginawa ko na Nakipag-zoom makipagkita tayo, eyeball. Sa isang Starbucks. Okay. Hindi mo sabihin, nakipag-zoom siya na nakasombrero. Sombrero Ito lang po yung ay ano. totoo nangyari Totoo nangyari. Hindi to kwento-kwento lang. Totoo nangyari. Alam ni paring Joel. Kung ano. Ngayon, Tapos, ang nangyari, sabi niya, tara, mag-eyeball magkita tayo. Ito na, alarm bell na naman. Sinabi, sir, may baby kasi kami, hindi ako makalabas ng bahay. ayun ako. Sige, pero siyempre, takam na takam siya, 20,000 lang to. Lalo sa sige, natakam. pwede naman tayong, what do you call this, yung app, yung Delivery, delivery app. delivery. Hindi na natin babanggitin kung ano. Pero, saan ka ba? Quezon City. Saan ka ba, sir? Inunahan pa nga siya.
Quezon City. Ay, sir, sorry, nasa Laguna ako eh. Ay! Ay! Pero sobrang takam nga siya. Okay, sinabi sa kanya nung seller, ganito na lang, sir, kayo ang kumuha ng app para Para, kayo mag-book. At okay. wag niyong kunin yung motorsiklo ko, sedan dapat, baka pag-interesan yung camera eh, ganyan. Sige, pumayag na rin siya. So siya nag-book nung app. So inisip niya, legit to. Ako nag-book, hindi naman niya kilala kung sino yung app na ginamit ko. Later, nung nandun na sa... Binigay niya yung pera niya. Binigay niya, hindi, inanon muna niya. Ano naman yan? 50%. E-wallet, pare, Globe, 50%, 10,000 muna. Ganun. Muna. Ngayon, biglang nung binigay na daw, yung rider, andito na ako, sabi nung rider, andun na sa lugar ng seller, sige, dali mo na rito. Ayan, padadala ko na yung 10,000, ganyan. Tapos, in-screenshot pa niya, pinadala. Mayroon pa alis na. Tumawag. Iba na yung number nung app. Siya daw yung rider, ganyan. Sir, may problema. Inaaway ako nung misis nung seller at bakit daw binibenta? Sugar roll kasi ang asawa ko, ganyan. So, ayokong maipit dito, sir. Paano yan? Wala na akong kinalaman. Kasama yung driver? Oo, yung driver, sabi. Yun daw misis. Ayaw bigay yung item, ganyan. Tapos sabi niya, pero naibigay tapos na niya may yung pera. narinig siya, walang hiya ka, ganyan. Pero sabi ni Vic Anastasio, busis lalaki, nag-a-alarm bell sa akin. Pero, teka, ano ba yan? Sige, paano gagawin yan? Ganito na lang, sir, may ipit ako sabi nung rider. Ipadala niyo na yung... Sabi nung rider? Oo, yung 10,000 na isa para ibigay na. Yung balance na 10,000 para ibigay ko na sa asawa at ibigay na sa aking item, tatakbo na ako dyan sa inyo. Doon na siya pero teka, sayang din, 50-50 to. Pag binigay ko yung 10,000, tapos na to, darating na sa akin yung item. Pinadala na naman niya yung 10,000 na tapos balance. Pagdating ng 10,000, ayaw na makipag-usap ng seller, nawala na. Meanwhile, yung rider, di ba nakapin yan, natatrack mo, palayo na ng palayo doon sa So ngayon si Vic, older but wiser, nawalan siyang 20,000, wala siyang camera, nag-report siya sa NBI Cybercrime. Sabi naman ng NBI, maano namin yan, dahil nasa Facebook, matutunto natin yan. And this was 2 days ago. So hindi naman siya sinabihan, hindi ka... Alam mo, ito po yung tip dyan. When it's too good to be true, malamang po, more often than not. It's really too good to be true. So, dalawa na... Kasi yung mga scammers, number 1 lang lalaruin sa'yo. Ano yun? Greed. Whether it's an investment scam, o kung ano pa, yung mga... Pagnanasa. Yeah, in the 60s, sayang, ang mga binebenta dyan, pare, mga sewing machine. Yung mga gamit ng mga nanay sa bahay. Ganyan yung scamming yan. Magkikita kayo, kunwari, tapos, pupuntahan po natin. Budol, tawag doon. Puntahan natin doon yung mura. Yung sewing machine, mga ganyan. Kaya ako naalala yan, nabiktima yung nanay ko eh. If it's too, noon pa lang, naisip ko na, if it's too good to be true, malabo it's yan. really too good to be true. It's really, mas malamang, too good. Parang investment. So sabihin, bibigyan ko, idodoblehin ko yan after 10 days. Meron bang investment nakikita ng doble in 10 days? Ang nangyari, ang mabigat dito, 2 app ang nagsama. Oo nga eh. Ito ang nakakatakot. Yung Bakit app, yung app, kilala nung seller? Hindi naman niya alam kung sinong tatawagan. Hindi, silang dalawa na nag-usap Ang doon. naisip niya, pagdating siguro ng rider, kinausap na ganito. Para ito gawin natin. Ganito gawin natin. Bakit pumayag yung rider? Siyempre, inaaway daw siya. Kikita siya. Hindi na totoo yun, yung away na yun. Hindi wala yun. Kikita siya. Eric Martin na yun. Ano yun? Na-script na yun. Nagsinungaling din yung rider. Siyempre. Malamang. Pero in which case, pwede mong habulin. Pero pa rin, nagtaka din naman ako dyan. Kay what's his Vic name? Anastasio. Ang laking halaga, iaasa mo sa ganyang klaseng transaksyon. Siguro, pwede ako mag-online na mga ganyan-ganyan delivery. Kung halimbawa toyo, pili ako, may nang-advertise kasi, di ba may special na toyo para kung gusto mo ng sashimi, punta ka ng palengke, bibili ka ng tuna, wala ka toyo, may special na toyo para dyan, punta ka sa online, meron toyo doon na pang sashimi.
Eh, yun magkano lang yun? Ito. 300. Ito eh. Eh, yan 20,000? By the way, something I neglected to say, kaya rin siya napakagat. Sa simula't mula pa lang, nung unang tawag pa lang niya na interesado ako dito sa item na to, siya pa yung pinagdudahan nung seller na parang may mga tanong pa sa kanya para to confirm KYC, na, KYC. Sa loob ko naalala mo, muntik ako ma-scam sa credit card. Kaya doon akala ko taga-bangko talaga yung tumawag yun, sa akin. yun. Ang galing, yung very professional. Totoo ba Oo, na totoo. gusto niyo ito? Yung Sometimes yun daw, sabi niya, unang kukunin ka dahil, ay, ako pa pinagdudahan. Oo. So, ako Paano pa, hindi mga expert yan? Nagtrabaho po sa Pogo. ng- At ang kabisado trabaho na nila doon, nung nagpo-pogo mang-akit, sila, mang-akit to ano. convince people na tumaya. Yan. Pero tama ka yung greed eh. I mean, again, sorry Vic, pero greed talaga is from 40,000 to 20,000. Ano eh, it's so good to be true. Ang ganda Yeah. na eh. May kasabihan may sa- mga alarm bells na daw siya now. When he thinks back, yung alarm bells nakita na niya mga 4, 5. Yung Hindi pa niya bakit ako nakuha. tumuloy? Ba't binigyan ko pa rin ng 10,000? Sabi Sayang, niya, Vic. hindi na niya maano pa. Hindi sa Pilipino may kasabihan yan eh. Sa kahahanap ng kagitna, isang salop ang nawala. Ayun. Gusto mo makatipid, gusto mo maka-bargain. Ayan. Isang salop tuloy na wala sa iyo. Hindi kaya nga, Parang, pero ito, mabigat to, installment. dalawang scam. 20,000 eh. Kasi 10. scam dun sa Seller. seller at scam dun sa itong rider. Oo. Paano nangyari yun? Delikado yun. Eh, hindi matetrace yung rider? Matatrice. Bakit trace? Ngayon, pati yung app delivery service, nireport na rin niya sa NBI Cybercrime. At DTI pumasok na. Sabi, okay, dahil DTI yung app, DTI, ah. nila, Mas malupit siya kaysa sa smuggling, pare. Oo, malupit. Kasi wala puhunan yan eh. napuhunan, ano? Yung smuggling, Kaya namumuhunan mag-ingat ka. po tayo. Pero ito, Pag yung may alarm bells na yung talaga. scam na yan, Oo. ano yan camera. Camera. Pero yung mga investment scam, pare. Mas mabigat malaki yun. Yun, Yun, millions yun. malupit pare, yun. At saka akitin ka talaga nun. Yun, Pag hindi. sinabi, doble ang pera mo, nako, mag-ingat ka na ron. Wala po negosyong kikita ng ganong kalaki. Maski drugs yan. Hindi kakayanin kitain yung magdodoble yung pera mo. At saka kung ako naman si Vic, ang kausap ko, nakasombrero na hindi nagpapakita ng mukha. Napansin na niyo yun, bakit hindi nagpapakita ng Oo. mukha? Bakit yung produkto lang pinapatingin? Boses lang ang naririnig ko. Wala Patay yun. na. Bakit ganon? Bakit ganon? Sa investment scam, nagpapakita yan. Oo. At saka magagaling pa, nakamerkana kung sakali. Kung hindi, babae na nakikipag-usap sa'yo na napakaganda. Again, ako kasi dati bumili na ako ng mga tech products sa internet. Hindi naman Lalo naman na pag ni-research mo, ginugol mo, may number yan. Sony, blah, 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 E71. Uy, 40,000, tapos 20 lang dito. Yung ganun, nakaka-ano talaga yun. Kakainganyo. Nakaka-inganyo. Hindi ka na kailangan pumunta sa mall. Ito Wala na. ka ng hassle. Wala na, ito na yun. Ito ang hassle Tapos mo ngayon. bayad mo, Gcash lang. Ang hassle mo ay yung pagbabayad mo ng nawala. Nawala. At saka ano ka, ngayon Hindi, alam yung mo mas na. may mga iba nga na ganyan din. Yung mga iba, biglang nag-order ng mga pizza at lahat, dadalhin sa'yo. Ang naloko yung may pizza hut. Meanwhile, he wanted to convey also, yung NBI Cybercrime, mukhang seryoso naman daw. Kaya sabi nga niya, kaya ko kinikwento to, kasi di ko alam, baka ma-scam na naman ako sa susunod. Alam ko kung paano na gagawin. Nag-seminar daw sila ng NBI. Pumunta siya ron. Kalahating araw siyang nandun. Iniisip. Paano ang dapat gawin pag ganyan? So, Hindi. nakinig naman siya. Nagiging seryoso operation na yun yan. So, NBI and PNP. Oo. Kasi talaga marami naloloko. Oo. Sa ganyan. Ito naman, at deport kagad. Ito talaga, inassume talaga nila pogo itong nag-scam ba rin. Hindi kung nakausap niya, nagtatagalog eh. Okay, so there you go. Yun daw Subic, yung town council ng Subic, ang gustong mangyari ay bawiin na yung joint venture ng Subic Water with Prime Water. Yan, patay. yan. 20. At mag-serve na raw ng notice of pretermination to Pre-Water. To Prime Water. Maraming ganyan. Yun sa 74 na nagkaroon ng joint venture. Pretermination? Meron 20 kagad.
Kaya po gusto magkaroon ng investigasyon ngayon sa House of Representatives. Nako, magulo to. Sino ang haharap doon? Si dating Senador, Senate President? Whoever. Manny Villar? Hindi, baka may mga presidente naman yung mga yan. Baka hindi sila muna. Mga presidente ng Prime Water. Hindi, ang mahalagang aspect dito, yung political influence, yung power, ginagamit eh. Para dito, hindi ba yun ang issue dyan? Basically. Oh, At saka yung yung... ngayon, kung paharapin mo yung mga bata-bata mo dyan, ano use ng hearing? Conflict of interest at lahat yan ng mga papasok dyan. Non-performing ka, nakipag-joint venture ka, ito yung iyong sinasabi na gagawin mo, hindi mo pala pwedeng gawin o hindi mo ginawa. Tapos naningil ka ng katakot-takot, wala palang tubig. Mga ganun eh. dapat wag yun na paabutin dun sa House hearing o Senate hearing. Hindi, Hindi. nationwide problem na Nationwide itong problem to, pare. Doon pa lang Prime ayusin water. nyo na. Oo, wala. Hindi nila pwedeng maayos. Dami na Presidente na Ang nagsasalita. dami na nagre-reklamo. Kaya ang pinakaayos nila, naglalabas po ng mga bola, statement, statement. press statement, anong bola. Kayo na, winner, ano yung bola? Walang bola dyan. Tsaka naghihintay daw sila. They respect daw, Yeah. sabi ng Prime Water, we respect the process. Siyempre. Ano siyempre? Alam ka, hindi mo respeto. We respect the process. Prime Water remains Galing committed. Galing naman sa ilong yung Pare, yung mga Ikaw respect na naman, process. committed sila to Alam mo- cooperate. If I may be frank, pare, Oo. yung pagpunta na lang ni Presidente dun sa, saan yun? Sa Bulacan? Bulacan. Tapos madadatnan niya yun. That should never happen, bro. Dapat days before, kahit na lightning visit yan, merong tao na doon na, oops, ganito ang gagawin natin para sigurado. Maglatag tayo ng Jess Matubis. Linya dyan na pwedeng uminom mula doon sa Pag grito. pag ganun din Pagbukas, Presidente, lalabas. lalabas. O pag alis ni Presidente, sara nyo na uli. Ano ba naman? Di ba? Ibig sabihin, they really had Hindi, dinadaan sa press statement eh. Yun ang Hindi, problema Tsaka ko ano rito. yan eh. Statement Yun yan. na nga yung sinasabi natin hubris. Tingin mo, hindi na makakaano yan. Walang Kaya- forma yan. kaya namin yan, kaya. Parang atong siya ba? Parang ganun. Hindi oo. naman. Committed naman daw sila to cooperate. Problema, nationwide, ang dami. Ano ba pwede mong gawin? Ano Hindi pwede dapat mong ka gawin? Anong dapat mong gawin? Ito, may addition na quote na press statement po ng Prime Water. sa quote. As part of our commitment to transparency and accountability, we continue to engage with stakeholders and uphold our obligations Yan. under the joint venture. We remain open to any guidance. Yan ang importante. Anong yun? Yan ang importante sa Yung statement guidance, nila. we remain Ang may open. problema ngayon, ikaw, hindi mo kami binibigyan ng guidance eh. Mali ang luwa. Kayo naman pala, nagkulang kayo. Walang We're open to any guidance. Nakipag-joint venture ako, hindi ka naman namin in-involve. Kaming dalawa lang. Tapos ngayon, ipapasa mo sa akin. Ano ka? Kulang kayo ng guidance eh. We remain open as Ayan. we strive Yan. to strengthen our operations. Ay, nako. Meantime, Prime Water, Hindi ko gagawin. yung mga customers nyo po, laki-laki ng binabayad, wala pa tubig, delikado pa yung tubig na nakukuha. Grabe naman to. But I sympathize with the customers of Prime Water. Dapat. Kasi dito po sa amin, dito sa National Capital Region, yan rin po ang dinadanas namin na napakamahal. Pero at least may tubig kami. At nagpapabalik consultation yan. May TikTok yan. At, Ano yun? Kayo ang wala. TikTok, meron kasama, may dumarating doon na masaya kami sa Manila Water at Water, Maynilad. Sila sa Prime Water, Wala, walang ganun nothing. eh. Yun ang problema eh. Basta na, Ang hirap eh. like a thief in the night. Like yung tip in the night. Basta Di ba, pasok lang. ilang taon na yan, puro text na natatanggap natin. Angal ng angal ng mga Dati na yan, matagal na. kababayan natin dyan sa Prime Prime Water. water na yan. Oo. Antindi ng conflict of interest niyan. Antindi. Meron pong si Lea Salonga. Ayun. Ano po yan the only Walk of the Stars. walk of fame dyan sa Hollywood.
Ay, Yan sa yung China, yung ano ba, Chinese theater? Yung Hollywood kamay. Walk of Uy, Fame. ganda nun, Siya po yung batch 2026, so next ano yan. Na-announce na po yan ng Hollywood Chamber of Commerce. It's a tourism thing eh. Yes. Pero po tourism thing pang-attract. Kasi tourist attraction yun eh. Yung ang artista kasi ng Hollywood, buong mundo, di ba? Maraming fans. So, pag pumunta ka ng LA, tinitignan yung may star ba? Pupunta ka doon, pupunta Ako ka yung may doon. picture ako. So, dito. tourism, ano yan. So, yan po, ang may pakana niyan, yung Chamber of Commerce. So, namimili sila. Ang daming Pinoy. Punta na Hollywood, wala ni isang Pilipino ron. Kasi si Leia lang ba ang first time na Very siya good. lang. Very good. Well, pare, award-winning yung si Lea Salonga. Hindi nakakahiya. Kumaga, alam mong deserving nung accolade. Hindi, halimbawa, sino ilalagay mo dyan? Si Gretchen? Wag naman. Natawa Deserving. ba rin siya? Deserving. Di ba? Lea Salonga, payag pa ako roon. Gretchen, Medyo may hawak pang manok. may hawak na manok. Oh. May hawak na manok, hindi ba pwede yun? Wag naman ganon. Wag ganon. Sardinas pa ang hawak. Okay pa. Okay. Meron pong mga half Filipinos na nakakuha na Nandyan na. sila Bruno Mars, Yeah. Okay. Apple the App, Yeah. Okay. ayan, ng Black Eyed Black Eyed Peas. Peas. Yan meron pero hindi purong Pilipino kamukha ni Lea. Lea Salonga po ano yan, Tony Award winning. Award sa Miss Saigon. Okay. At hinangaan po siya talaga ng buong mundo. Kaya Congratulations. Congratulations. Wow. sana yung bangus sardinas Ay, magkaroon din ganyan na nahangaan din yan. ang bangus sardinas. Nagwo-walk of fame din yan. Team din yan. Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Joel Laksaman, ako po si Conrad Banal. Kakain na kami ng bangus. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na sila. Ito na. Casual Friday. Casual. Naka-shirt sleeves. Islong Lip. Long live yan. Long live. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ah! Ronda Pilipinas!